Hi guys, it's me again, Jam. Today I'll be sharing with you my experience during the embassy interview. By the way, I stayed here sa Grand Rivera Suites. Katapat lang siya ng embassy pero kailangan mo pang maglakad for 7 minutes kasi walang crosswalk sa harap ng Grand Rivera. Ang crosswalk is kailangan mo pang pumunta sa maglakad-lakad pa and then dumaan doon sa overpass. Pagka baba mo ng overpass, doon na nagsisimula yung pila. Chine-check ng guard yung mga documents. So, chine-check niya yung DS-160 and then passport and yung appointment sa USEM. So, ang appointment schedule ko is 8:30. Pumunta ako sa embassy ng 8 kasi iniwasan kong pumila sa labas kasi sobrang init. So, sa bagay, malilim naman doon kaya hindi naman kayo masyado maiinitan kung gusto nyo pumunta ng mas maaga. So, nung na-check na yung aking documents, pinapila ako doon sa number 4. Ako lang mag-isa kasi halos ata lahat ng may mga schedule na K1 or CR1 ay nandoon na sa loob. So ako na lang mag-isa sa labas. So diretso na ako. Pagdating ko, diretso na ako pinapasok doon sa loob. Chinek lang yung documents ko. And then, in-scan. Pagpasok doon sa loob, merong mga scanner ng mga gamit. And ikaw, lahat ng nasa bulsa, dapat ilagay nyo doon sa basket kasama ng iyong mga documents. And then, check yung hand kung meron bang watch kasi bawal yung smartwatch. Bawal yung mga gadgets na kayang mag-record ng videos, pictures, or yan ng audio. So, bawal yan. And then, bawal din mga sharp objects. Same with like sa Parkal, sa pag-biometrics nyo, ganun. And then, pagpasok, dire-diretso din yun sa pintuan. Sobrang bigat ng pintuan, guys. Kailangan ng force. So, paglabas nyo doon sa may pinto, harap kayo sa may left, sa may right, and then dire-diretso naman kayo. Meron naman doon bantay, pakita nyo lang yung documents nyo, sabihin nyo K1, and then papapasukin naman kayo, punta kayo, harap kayo sa may left, and then dire-diretso doon sa may pintuan. Nakalimutan ko kung anong number ng pintuan, basta dire-diretsohin nyo lang yon. And then pagpasok nyo doon, meron namang staff na papaupuin kayo doon sa harap ng mga window ng Filipino Consul. So, doon sa upuan, meron dong screen na nakalagay kung ano yung mga documents na kailangan nyo na yung i-prepare. So, doon nakalagay yung DS-160, passport, 2x2 picture, dalawang pieces, dalawang peraso ng 2x2 picture ng beneficiary. And then PSA, yung birth certificate, Senomar, death certificate kung meron ata, yung divorce decree, meron, NBI, and then medical report. Itong medical report, natatanggap natin to after ng medical sa SLEC. So, kung meron kayo nung envelope na naka-sealed, yun yung ipapasa nyo. Pero kung wala kayo nun at sinabi sa inyo ng SLEC na sila na lang ang magbibigay, yun yung sabihin nyo sa Filipino Consul. So, pagpunta doon, madali lang ako kasi wala namang ibang nakapila, ako lang. Tinawag na ako para interviewin. So, una, nilagay ko yung documents ko doon sa may window. Itong lahat ng documents na to, nilagay ko doon sa may window kasi meron doon butas, doon nilalagay lahat ng documents. So, yung nakasulat, yun lang yung mga pinasa ko. So, tinanong ako ng pangalan ko, kung kinasal na ba ako before, ano ang address ko, ano ang cellphone number ko, nag-travel na ba ako abroad before, siguro kasi kung oo na, tatanungin kung meron akong police clearance, kung nagstay ako na matagal sa ibang bansa, ano ang pangalan ng petitioner, ano ang address ng petitioner, first time ba mag-apply ng visa, kasi meron mga nag-apply ng K1 na nakapag-apply na ng tourist visa. So, since ako hindi, sinabi kong hindi. And then, kailan na unang nagkita, ilang beses na nakita ang bawat isa in person, and then kailan huling nagkita. So, ang mga question niya sa akin is English, pero sinagot ko siya in Tagalog, since Filipino consul. So, and then, after niyan, may pinabasa lang siya sa aking maliit na papel kasi daw, itatanong daw yung question na yon sa American consul. So, dapat daw naintindihan yung question. So, pinaintindi niya sa akin yung question. So, yung question naman is, nakaranas ka ba ng harm dito sa Philippines? Dalawang question lang yun, related lang din doon. So, ang sagot ay no. So, next, after niyan, after noon, wala namang ibang documents na hiningi sa akin. Yun lang mga pinasa ko. Pinaupo naman ako doon sa kabilang upuan na may nakalagay doon IV or for interview na para sa American Consul. So, doon ako naupo. Madaming mga tao na sa loob. May appointment from 6:30 hanggang 8:30. So, ando na sila, nauna na sila sa akin. So, naririnig ko yung mga questions sa kanila. So, yan, madami akong sinulat. So, siguro nawiweird ko kanila yung mga kasama ko sa akin kasi habang may nagtatanong, nagtitake note ako. So, eto, based lang sa mga naririnig ko. Hindi pa to yung question sa akin, ha. So, ang tanong, nakapagtrabaho na ba abroad? So, yun yung tanong. Pangalawa, sino ang nagpipetition sa inyo? Pwede nyo isagot yung fiancé nyo, may fiancé, and pag tinanong kung sino, yung pangalan, kung ano yung pangalan, isabi niyo yung complete name. And then, another question, have you been married before? So, yan.
And then, may narinig kasi ako doon na yung fiancé niya is hindi na nag-work. So, ang tanong sa kanya ng konsul, if he's not working in US, how's he's gonna support you? Kung paano daw susuportahan kung hindi na work sa US? Kasi, ang work pala is nandito sa Philippines kasi nandito siya ngayon sa Philippines. So, yun yung tanong sa kanya. Kasi, di ba, ang sahod dito sa atin is napaka-konti. And then, ang bayarin sa US is sobrang mahal. Magkaiba yung pricing. So, yun yung tinanong ng konsul sa kanya. And then, ang tanong din, another question sa kanya is, when is he going back to US? So, since nandito nga sa Philippines. So, tinanong yon. And another question is, how do you maintain your relationship? Paano na-maintain yung LDR? Kasi di ba napakahirap ng LDR daw. So, tinanong. Another question is, does he have siblings? Yan, tinanong kung merong siblings. And another, kung na-meet na daw ba yung parents or member ng family ng fiancé niya through call or in person? Yun yung tanong. And then, another, how did he propose to you? Paano siya nag-propose sa'yo? Merong mga case na hindi pa nagpo-propose yung fiancé nila pero apply na sila ng visa. Okay lang yun. Be honest lang. Sabihin nyo na hindi pa nag-propose. Pero meron kayong plano na magpakasal. So, yan. Kasi yan yung reason ng K1 visa. Kaya kayo nag-apply ng K1 visa kasi plano ninyong magpakasal upon arrival in the United States within the 90 days. So, are you working? Yan yung tanong. Are you working? Yung legit na work daw yung tawag dyan, sa company, something like that, yung tinatanong niya. And then, what is your work? Ano yung work mo? And then, what do you do? Kung anong ginagawa mo dun sa trabaho niyo. Same then, yan, sa question din yan about sa petitioner niya. Sabi niya, what is his work? Anong trabaho ng petitioner niyo? And then, anong ginagawa niya? Meron doon na, nag-explain siya, hindi naiintindihan ng konsul. Kaya sabi ng konsul na, I don't understand what you're trying to say, and I don't know what blank is. Meron kasi yung word na sinabi, pero hindi ko naintindihan kung ano yung word na sinabi niya. So, yon. And then, what is the color of his eyes? Ito napaka-random na questions. Narinig ko lang yon. Tinanong, what is the color of his eyes? Yung color ng eyes ng fiancé mo. Been buried before? Have you been arrested before? Have you been traveled abroad before? Tapos, how many years, ito nabasa, narinig ko rin to. How many years you have been married before applying for annulment? So, tinanong din sa kanya kasi annulled ata siya. So, yeah. And then, last question is, alam mo ba na ayon sa new policy ng USEM, kailangan nakapublic lahat ng social media. So, yon. And then, yung last na two questions is, yung sinabi ko kanina, yung naka-experience ka ba ng harm dito sa Philippines? So, something like that. So, ang sagot lang ay no. And then, eto na yung nangyari during my interview. Ako ata ang pinakalas na interview, kaya mag-isa na lang ako doon. Dalawa pa kami, pero hindi ko alam kung ako yung last na tinawag. So, pagpunta ko doon, tinawag ako sa Windows 64, sa Windows 6. So, sa Windows 64 ako, yung staff doon, yung consul doon, American consul, is babae siya, matangkad. Parang kamukha niya yung mother-in-law ko. Parang mukhang dalaga, kasi yung mother-in-law ko, mukhang dalaga pa siya. So, yan. Mabait, napakabait niya, lagi lang siya nakasmile. And then, kinuha niya yung passport ko. So, nilagay ko naman, sinuro ko naman doon sa buta sa may window. Nilagay ko doon yung passport ko. And then, tinanong niya if okay lang daw ba na mag-English siya, kung maintindihan ko ba daw. Sabi ko, yes po. So, kasi pwede naman maghingi ng translator. Kasi meron ako doon nakita na dalawang applicant na humingi sila ng translator. Pero ang question sa kanila ng consul, kung hihingi ka ng translator, paano ka nagko-communicate sa iyong fiancé kung hindi ka marunong mag-English? Sabi niya. So, hindi ko alam kung anong sagot ng applicant. So, yan. So, pagpunta doon, nilagay ko na yung passport ko at tinanong nga ako kung marunong ako mag-English or nakakaintindi ako ng English. Kung yan, sabi ko yes. And then, taking na, just raise your right hand and then may sasabihin siyang sentence and mag-yes lang kayo. Yung parang, do you promise to tell the truth? Chu-chu-chu, something like that. And then, after nun is fingerprint na itong apat na finger mo, lagay mo lang doon, and then sasabihin niya naman kung tapos na. And then after that, meron na siyang question, nagtanong na siya sa akin. So, what is my name? Birth date? Ano ang pangalan ng petitioner ko? Birth date ng petitioner ko? When did you met? Yung minimi niya pala doon sa when did you met, kung kailan kayo nagkakilala. It's either online, yan, kunyari sa Facebook, sa TikTok, sa dating app, yun. And then, kung sa dating app, tatanungin niya kung anong dating app ba yung ginamit mo. So, after that, kailan naman kayo unang nagkita? Date ang ilalagay niyo doon. And then last question, another question is, kailan kayo huling nagkita? So, ang nasabi ko doon, instead na 2025, ang nasabi ko is 2024. So, parang ina-analyze niya. So, ibig sabihin parang lampas na. Tapos sinabi ko, mali pala, 2025 pala yung last na meeting namin. Sabi niya, oh, that makes sense. Sabi niya. So, and nakasmile naman ulit siya. And then, tanong niya,
kung asan daw ba yung fiancé ko, saang state ba. Sinabi ko yung state, and then sabi niya, anong trabaho. Tapos, tinanong niya lang naman kung anong trabaho. Pero sinabi ko yung trabaho and in-explain ko yung kung saan siya nag-work and then kung ano ang ginagawa niya. So, hindi niya na tinanong kung anong ginagawa ng fiancé ko. And then, tinanong niya din kung nag-work ba ako. Sabi ko, before, yes. Tapos tinanong niya kung ano. Tapos sabi ko, sa private tutor kasi ako before. So, tinanong niya kung anong ginagawa ko. Sabi ko, sa school, nag-tutor ako sa mga students. So, yan. Tumutulong lang na gumawa ng mga assignment, i-review sila kapag may mga exams, quizzes, and then, tinuturuan magbasa. Kasi mga bata yung tinututor ko before. So, yeah, tinanong niya kung ano ang ginagawa ko. So, yun, in-explain ko. So, I think, yan lang yung mga tinanong niya. And then, after nun, kinuha niya yung form I-134. Sabi niya, kung meron ba daw akong documents na form I-134. Sabi ko, meron po. And then, kinuha ko yun, nilagay ko lang doon sa window. And then, chinek niya, binasa-basa, inopen-open, parang in-scan niya lang, tapos binalik sa akin. And then, next, yun na, dalawang question kung naka-experience ba ng harm. And then, after that, tinanong niya kung nakaset ba yung social media ko sa public. Sabi ko, yes. And then, sabi ko, meron akong QR code dito. Sabi niya, oh, this is nice. Since you gave me this, I'm going to give you this. Binigay niya yung sa akin, yung white paper, yung pamphlet. And sabi niya, i-scan niya daw yung social media ko. And ako naman daw, ang gagawin ko is i-scan ko yung pamphlet para maintindihan ko yung mga rights ko doon sa US. So, yun. And then, after that, sabi niya, your visa is approved and you have to wait for 1 to 2 weeks to receive your visa, sabi niya. And then, after that, sabi niya, kung may question pa daw ako, sabi ko wala na. Kung wala na daw, pwede na akong umuwi. Pero, pinadiretso muna kami doon sa pagkatas kasi ng interview, pinapapunta doon sa window 71 to 74. Pagpunta ko doon, tinanong lang kung may question pa ako, sabi ko wala na, and then pinauwi na. Yun lang. After nun, tapos na. And then, umuwi na ako. So, kung may mga question kayo, comment na lang. 시스템은 다 손 해줄 시간